sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa kagustuhan nating makalaya, tayo mismo ang nagdadala sa ating mga sarili sa kapahamakan. At kahit gaano man kaliit ang isang lihim ay maaaring kabaligtaran nito ang magiging kapalit. Hindi nauuna ang pagsisisi, kaya bago pa man ito mangyari, matuto tayong itama ang pagkakamali. Dear Papa Dudut, ako po si Rosalinda, Tubong Rojas City sa probinsya ng Capiz. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Karanasan noong dalaga pa ako kasama ang kapatid at bayaw ko. Katunayan ay laking bukid ako. Nakatira kami noon sa bulubunduking parte ng Capiz, pero nang yumawang tatay namin, napadpad ako sa syudad ng Rojas City at doon na rin nakapag-asawa. Ako ang panglima sa aming 7 magkakapatid. Masasabi kong batak na ako sa trabaho noon pa man. Dahil maliit pa lamang ako ay nakikigapas na ako sa palayan kasama ang mga kapatid ko. Sarili naming lupa ang pinagtataniman namin noon. Lupa na minana pa ng nanay namin noong ikinasal sila ni tatay, bago mamatay ang magulang ni nanay. Noong araw, kahit maraming gawain sa araw-araw na buhay ay walang maririnig na reklamo mula sa aming magkakapatid. Magkakasundo kaming lahat at kahit kailan ay hindi namin nararamdaman sa mga magulang namin ang hindi patas na pagtrato sa bawat isa sa aming mga anak nila. Ayaw na ayaw din kasi nila ng mga bangayan sa loob ng bahay. Lagi nilang paalala na hanggat maaari ay pairali namin ang pagkakaisa para payapa ang buhay naming lahat. Hindi gaanong istrikto ang mga magulang namin kaya magaan naming nagagawa ang kanya-kanyang trabaho kapag nasa bahay na kami. Kahit papaano ay malaya din naming nagagawa ang buhay ng isang kabataan noon. Pero kahit na ganoon ay may isang bagay pa rin silang mahigpit na pakiusap. At yun ay yung patungkol sa pag-aasawa ng maaga o ang pagpasok sa isang relasyon na walang pahintulot galing sa kanilang dalawa. At pakiusap din nila sa amin, sa aming mga natitirang nag-aaral pa, ay tapusin muna namin ang kolehiyo bago magdesisyon para sa sarili naming kapakanan. Hanggat nag-aaral pa daw kami at nasa poder pa nila, matuto daw kaming rumespeto sa kanila bilang magulang namin. Katunayan, Papa Dudut, ako na lang at ang 2 nakababatang kapatid ko ang nag-aaral noong panahong yon. Yung naunang 3 kasi ay hanggang high school ang tinapos. Si Carmen naman ay grade 6. Sa hirap ng buhay namin noon, Papa Dudut, mas pinili na lang nilang magtrabaho para makatulong sa buhay na meron kami. Si Carmen naman, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral dahil nabubuli sa paaralan. Kahit na anong pakiusap at pananakot ng mga magulang namin sa kanya, para lang magbago ang isip ay walang uobra. Halos nagmamakaawa pa nga siya kina nanay at tatay, nasa bahay na lang daw siya.
Huwag na daw siyang pilitin pang mag-aral at nangakong tutulong sa gawaing bahay at sa bukid araw-araw. Habang kaming tatlong mga nakababata naman ay pumasok sa paaralan at sa hapon na lamang nakakatulong. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, doon lang kami nagsasama-sama sa mga gawain sa bukid at sa bahay. Papadudot ang pagdayo sa mga sayawan, piyesta o baylihan kung tawagin sa amin ang isa sa mga kinakahiligan namin noong araw. Isang event sa probinsya na madalas na dinarayo. Laging excited ang lahat kapag may pasayaw sa bawat baryo noon. Kapag may baile, mararamdamang maraming bilang ng dalaga at binatang makikita doon dahil pakikipagsayaw talaga ang ipinunta ng halos dumadayo sa ganon. Kahit nga may edad na ay hindi din nagpapaawat. Baka sayaw lang. Ako nga noon ay wala akong pinapalampas na araw kahit pa maraming trabaho sa bukid o kaya ay may pasok pa kinabukasan sa paaralan. Pumupunta pa rin po ako. Kasama ko dong dumadayo sa ganon ang kababata at mga kapatid ko. Si Carmen ay kaapat kong kapatid ang madalas kong kakonsyaba sa mga ganong lakad. Katunayan ay karamihan sa lihim ko ay alam niya at ganon din siya. Lalo na patungkol sa buhay pag-ibig niya. Sanggang dikit kaming dalawa kaya lagi ring magkasundo. Siguro'y dahil 1 taon lang ang pagitan ng edad namin. At dahil din sa kahilingan namin yon, papadudot ay muntik na kaming mapahamak kasama ang kasintahan niya. May isang umaga na abala kaming naglalaban ni Carmen sa sapa. Biglang lumapit si Carlo, siya ang lihim na kasintahan ng kapatid ko. May hila-hila pa itong kalabaw at parang nagmamadali. Sabi daw ng tiyuhin niya ay may piyesta daw sa kabilang baryo. May sayawan at amateur singing contest daw doon. Pagkarinig namin noon ni Carmen ay agad kami nagkatinginan at napangiti bago muling tinignan si Carlo. Ihintayin ko kayo sa tagpuan natin, sabi ni Carlo. Nakangiting nagpaalam na aalis matapos malaman ang lihim na sagot namin sa paanyaya niya. Nagmamadali na siyang umalis dahil kailangan pa daw niyang magpakain ng mga manok nila. Katulad po namin ay hilig din ito ang sumayaw bukod sa mahusay din po itong kumanta. Kung kaya't nagustuhan din siya ng kapatid ko. Masipag din po ito, mabait at maginoo. Yun nga lang patago pa silang nagkikita dahil takot sila kay tatay. Noong araw na yon, tahimik lang kaming dalawa habang minamadali na ang pag-aasikaso ng panghapunan para makapaggabihan na kaming lahat ng maaga. Ayaw din naman kasi namin na lumakad ng wala pang kinakain dahil tiyak na gugutumin kami sa daanan. Naglaga na nga rin kami ng mga itlog na bigay ni Carlo para pambaon kung sakaling gutumin kami. Katunayan, papadudot. Sa tuwing kasama namin si Carlo ay kinakailangan naming tumakas ng palihim. Tipong dapat lahat ng tao sa bahay ay tulog na. Natutulog kami noon bago mag-alas 6 sa tuwing tapos ng maggabihan. Kaya sinadya naming agahan ang pagluluto ng hapong yon. Kapag kasi nagpapaalam kaming dadayo sa kabilang baryo para makipagsayawan na may kasamang ibang tao, lalo na kapag kaibigan lalaki, pinasasamahan kami ni tatay sa kapatid naming panganay na si Kuya Manuel. At kapag nangyari yon ay hindi magiging malayo sina Carmen at Carlo. Bitbit ang isang flashlight na di baterya, dahan-dahan kaming dumadaan noon sa may bintana ng kwarto naming dalawa. Nang tuluyang kaming makalabas, maingat kaming kumaripas ng takbo habang hawak ang mga sapin sa paa. Pagdating sa tagpuan ay nandun na din si Carlo, may dalang bag. Nang tanungin namin kung ano ang laman noon ay kaswa lamang po niyang sinagot. Napatalim daw yon na proteksyon namin. Nagdala din daw siya ng panyo at pamalit niyang damit.
may dinala din daw siyang tinapay na may palaman na. Matapos mag-usap-usap ay nagmamadali na kaming umalis. Sabay-sabay na kaming pumunta sa kabilang baryo. Dahil may kalayuan ang nasabing lugar ay inabot kami ng kumulang 2 oras bago namin narating yon. Nilakad lang kasi namin at nagmamadaling pumasok muna si Carlo sa sanggingan na malapit sa bulwagan. Itatago niya raw doon ang dalang bag. Maging kami ay nagbihis na din ng dala naming pamalit matapos makapagpalit. Nang lumabas na kami sa sagingan ay nakita namin na isinisiksik ni Carlos sa tagiliran niyang patalim. Kailangan daw niyang dalhin para may proteksyon kung sakaling may mangyaring hindi kaaya-aya. Hindi na namin ninabutan pa ang singing contest. Nabalak din sanang salihan ni Carlo. Dahil nang makarating na kami ay napansin agad namin na marami ng tao na nakikipagsayaw. Ang ganda din ng setup ng sound system. Nakakaindak ang mga tugtugan. Nakakaaliw ang kulay ng mga pailaw na lalong nakadagdag ng nararamdamang excitement ng lahat. Maya-maya ay may lumapit agad na binata sa akin, nagyaya na makipagsayaw. Hindi ko na yon tinanggihan pa kahit na pagod pa ako sa paglalakad. Maging sila Carmen at Carlos ay sinimula na din ang pakikipagsayaw. Sa sobrang saya ay halos hindi na namin namalayan na 12:00 na pala. Nang mapansin kong unti-unti na nagsiuwian ang ibang mga tao ay agad na ako nagpaalam sa bagong kasayaw ko. Nagmamadaling hinanap ko sina Carmen at Carlo dahil hindi kami pwedeng abutin ang umaga sa daanan. Marami pa kasi kaming dapat na asikasuhin kinabukasan at mayayari kami ni tatay kapag napansin niyang wala kami sa kwarto o tanghaliin ang gising mamaya. Nang makuha ni Carlo ang bag niya, magkakasama na naming nilisan yung lugar. Malayo-layo pa ang lalakarin namin kaya halos magmadali na kami sa paglalakad. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay biglang umandap-andap ang dala ni Carlo na flashlight. Nang subukan niyang patayin at buksan, sobrang hina na ng liwanag noon kaya pinagpasyahan na lang niyang patayin muna. Noong oras ding yon ay kailangan ng ilaw dahil madulas ang ilang daan. Marami din kasing mga ahas ang naglalabasan sa ganong oras. Natatakot kaming may matapakan. Dagdag pa niya, ireserba na lang daw muna namin ang natitirang liwanag ng flashlight para sa madadaan ng mas masukal na bahagi ng gubat. Pinakalma kami ni Carlo nang mapansing nagsisimula ng mag-alala si Carmen at magreklamo. Sabi niya masasanay din daw ang mga mata namin sa dilim. Lalo na't may liwanag pa naman daw ng buwan. Hindi naman daw siguro kami maliligaw na 3. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkapit ng kapatid ko sa braso ko nang magpatuloy kami sa paglalakad. Sa aming 7 magkakapatid ay si Carmen at ang bunsong kapatid namin ang matatakutin sa pamilya. Hindi ko rin siya masisisi ng sandaling yon dahil binabagtas namin ang daan na hindi kami gaanong pamilyar. Tanging si Carlo lamang ang talagang sinusundan namin. Pero papadudot. Mga nasa kalahating oras na siguro kami sa paglalakad ay napansin kong paikot-ikot lang yata kami sa lugar. Pakaramdam ko na mga sandaling yon ay nadaanan na namin ang ilang ulit, yung ibang dinadaanan namin bago ko sila sinabihang huminto muna. Suhestyon ko din na bumalik na lang kami sa sayawan para doon na lamang magpalipas ng dilim. Mas mahalagang safe kami kesa pilitin naming umuwi, lalo na at hindi kami sigurado sa dinadaanan namin. Baka paano pa kaming 3. Sabi naman ni Carmen, siya na raw ang bahalang magpaliwanag kay tatay kinabukasan ng lahat. Iba na rin daw kasi ang kutob niya, papadudot. Pakaramdam daw niya ay parang may mangyayaring hindi maganda kapag tumuloy pa kami sa pag-uwi. Binalak na naming bumalik kaagad, papadudot. Pinagpasyahan naming sundan na lamang yung tunog ng sound system na naririnig pa rin namin.
Pero sa kamalas-malasan, nakailang hakbang pa lamang kami ay bigla na lamang naming hindi yon narinig. Mukhang pinatay na yata dahil tapos na ang sayawan. Yon ang tumakbo sa isipan ko noon. Nabingi kami sa sobrang katahimikan ng madilim na kagubatang kinakaroonan namin ng sandaling yon, Papa Dudut. Bigla ding nagpaalala si Carlo na naman daw ang mangyari ay huwag kaming matataranta at lalayo sa kanya. Bago kami nagpatuloy, inabutan niya kaming magkapatid ng tigisang maliit na kutsilyo. Mas mabuti na may hawak din kaming ganon para maprotektahan agad namin ang sarili namin kung ano man ang pwedeng masamang mangyari habang papauwi. Napagpasyahan naming umuwi na lamang kaysa bumalik pa, kahit na pare-pareho kaming hindi na alam kung ano nga ba ang tamang daan palabas ng gubat. Sinamahan ko na nga ng pagdarasal habang nilalakad ang masukal na daanan. Hanggang sa nakarating kami sa isang ilog, Papa Dudut. Sabay-sabay kaming napahinto. Hindi ko maiwasang sabihin sa kanila na wala namang kaming ilog na nadaanan nang pumunta kami sa sayawan. Natahimik na lamang din si Carlo at sumang-ayon sa sinabi ko, kaya mas nag-alala ang kapatid ko. Nagsimula namang magsalita ng magsalita na parang nagsisisi na sana'y hindi na lang daw kami tumuloy. Agad naman siyang pinakalma ni Carlo. Iniintindi na lang namin lalo na at alam naming matatakutin talaga ito. Umupo kami sa malaking bato na nasa gilid ng ilog. Nagpasya kaming doon na lamang munang magpahinga. Saka na kami magpapatuloy sa paglalakad kapag bumukang liwayway na. Baka lalo lamang kaming mapalayo at tuluyang maligaw kung magpupumilit pa kami. Nilabas ko yung natitirang nilagang itlog sa bag at nagsimula kaming kumain. Dahil sa pagod kakalakad ay pare-pareho kaming nagutom. Naubos na rin kasi namin sa sayawan ang dalang tinapay ni Carlo. Papa Dudut. Ang saya at pagiging hyper ko sa sayawan ng time na yon ay biglang napalitan ng pangamba at pag-aalala ng may marinig kami mga boses makalipas lang ang ilang minutong paglalagi doon. Naging alerto kami nang mapagtanto naming papalapit sa kinakaroonan namin yung mga naririnig naming mga hakbang. Maya-maya pa sa may masukal na bahagi ay may nakita kaming apoy na parang nanggagaling sa isang sulo. Hindi nga nagtagal, 3 lalaki ang natanaw naming papalapit. Napansin kong bihis na bihis sa mga ito gaya namin kaya inisip kong galing din sila sa sayawan. Sino kayo? Tanong ng lalaking may hawak na sulo. Pinakatitigan kami isa-isa. Magandang gabi, galing kami sa sayawan. Nagpasya kaming dito na muna magpahinga kasi nawala na kami ng maayos na ilaw para sana sa daan. Sagot pa ni Carlo. Napansin kong nagkatinginan ng kakaiba ang tatlo. Nang tanungin nila kami kung taga saan kami, ako na ang sumagot. Pagkatapos noon ay biglang sinabi ng babae na kasama nila na delikado daw sa kinakaroonan namin. Hindi raw kami safe doon. May mga baboy ramo daw na gumagala sa ganong oras at baka sugurin kami at mapaano pa raw kami. Nagalok sila ng tulong sa amin at niyaya kaming sumama sa kanila. Pauwi na rin daw kasi sila. Kung gusto raw namin ay pwede naman daw kaming magpalipas ng oras sa bahay nila dahil malayo pa daw kami sa pupuntahan namin. Nagpresenta din ang isa sa 2 lalaki na ihatid na lamang daw nila kami kapag nag-umaga na. Nang sandaling yon ay nanatili akong tahimik dahil kinukutuban ako ng hindi maganda. Bala ko na sanang kausapin muna sina Carlo at Carmen pero natigilan ako pagkarinig na bigla na lang silang pumayag sa alok na yon. Wala na ako nagawa kundi ang sumunod sa kanila dahil nagkataon din na nagsimula ng umambon. Nang makarating kami sa isang bahay, agad nila kaming pinapasok. Nagdadalawang isip man ako, Papa Dudut, ay nakisilong na din ako dahil tuluyan ng umulan. Nang iwan nila kami sa sala dahil may kanya-kanya yata silang gagawin ay pasimpleng bumulong si Carlo sa amin ng kapatid ko. Sabi niya medyo nakakaramdam daw siya ng kakaiba sa mga taong yon. Dagdag din niya,
Huwag daw kaming pahalata na nagdududa kami. Makisama na lang daw kami at magmatsyag habang hinihintay na lumiwanag. Hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng parang may nakatingin sa akin. Nang ilibot ko ang mga mata ko ay napahinto ang tingin ko sa isang bukas na kwarto. May isang matandang naroon na halos butot balat na malapit sa may pintuan. Tumayo ako sa kinakaupuan kong sahig habang papalapit doon. Nanonood at umaalingasaw ang mabahong amoy nito sa ilong ko. Napayuko din ako nang makita kong yumuko ito at parang may tinititigan sa isang bahagi ng sahig ng kwarto nito. Nagtatakang napatitig din ako sa malaking butas na hindi ko alam kung ano ang meron doon dahil sobrang dilim. Tanging daplis lang ng liwanag ng nag-iisang gaserang nakasindi sa may sala ang nagsisilbing ilaw sa kwarto nito. "Anong ginagawa mo dyan?" Tanong ng isang boses sa bandang likuran ko na ikinagulat ko. Sa paglingon ko ay siya yung babaeng kasama ng dalawa pang lalaki kanina. Sabi ko na lang na pinuntahan ko lang yung lola kasi baka nadidiliman. Aalokin ko sanang maupo na kung nasaan kami. Pero sabi lang niya na hayaan ko lang daw ang lola nila sa gilid na yon dahil ulyanin na daw ito. Tumango na lamang ako at nagpa siyang lumabas na. Bago makalabas, narinig ko pang kinausap nito yung matanda at sinabing mga bisita daw nila kami. Doon daw kami magpalipas ng ilang oras. Dagdag pa nito kung gusto daw ng matanda ng pagkain na masarap, wag daw muna itong makulit at matulog muna. Hinayaan ko na lamang ang mga itong mag-usap at nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad pabalik sa kinakaupuan namin ni Carmen at Carlo. Naupo ako sa bandang sulok na sahig na kawayan ng bahay palapit sa may pintuan. Hindi na kami pumwesto pa sa malayo para kung ano't ano man ay kagad kaming makatakbo. Nakiusap din si Carlo sa babae na kung pwede ay huwag na lang isarado ang pintuan para makita namin kung maliwanag na sa labas. Isa din kasi sa napansin namin ang sandaling yon ay wala man lang kaming isang bintana doon sa bahay na yon. Papadudot ng panahon na yon kahit nakakaramdam na kaming tatlo ng pagkaantok ay nanatili po kaming gising. Inalok kami ng babae ng mahihigaan pero magalang kaming tumanggi. Nagkanya-kanyang dahilan na lamang kami para hindi ito makahalata. Nagpaalam na rin po itong matutulog na matapos pa din itong inilatag ang banig sa may sala para daw sa amin. Isa pa sa napansin namin ay hindi na bumalik yung dalawang lalaking kasama nito. Hindi naman namin magawang itanong pa kung magkaano-ano ang mga ito dahil hindi kami interesado. Baka iba pa ang isipin ng mga ito kung sakali. Habang tumatakbo ang oras, naramdaman namin ang pagod at pagkaantok. Maya-maya pa ay nagsipagdatingan na yung dalawang lalaki. Yung isang galing sa loob ng bahay na tinutuluyan namin may dalang kumot at mga unan. Ang sabi nito, kung antukin daw kami ay gamitin lang daw namin ang mga yon. Hindi nga nagtagal ay nagpaalam na din itong matutulog na. Yung isa namang lalaki ay lumapit sa amin habang may hawak na malalaking pinggan na may lamang pagkain. Sabi niya para daw sa amin yon. Niluto daw ng tiyuhin niya sa kabilang bahay. Baka daw nagugutom kami kaya nagpaluto daw siya para sa amin. Nakipagkwentuhan pa nga ito bago kami iwanan dahil matutulog na daw. Sabi pa nga niya sa amin pagkatapos daw naming kumain ay matulog na din kami dahil matagal pa bago lumiwanag. Nang matagal-tagal nang nakakaalis sa mga ito at kami na lang ang natitira doon ay pinakatitigan ko ang pagkaing inihain sa amin. Kanin at ginataang karne yon base na rin sa itsura. Halos pabulong na sinabihan ko silang wag nilang kakainin yon. Sabi naman ni Carlo ay kailangan daw naming lamasin muna yung pagkain para magmukhang kinamay at makita yung bahid noon sa may pinggan. Para hindi sila maghinalang
hindi namin yon kinain. Sabi din niya, siya na daw ang bahalang magtapo ng mga yon para hindi sila maghinalang hindi namin yon kinain. Agad namang kaming nagmatsyag ng kapatid ko bago yon ginawa ni Carlo. Nang maayos na siyang nakabalik sa amin, nilapag namin sa tabi ang pinggan na wala ng mga laman. Ipinanghugas namin ang kapatid ko yung ulan na tumutulo sa bubong ng bahay. May ilang oras din ang lumipas nang sabihin ni Carmen na inaantok na siya. Kaya ang ginawa ni Carlo ay inilapit niya yung banig sa kinakaupuan namin. Nahiga doon ang kapatid ko para umidlip. Nanatili naman kaming gising ni Carlo para magbantay. Sobrang tahimik noon ng paligid dahil katitila lang din ang ulan. Napapaisip pa nga kaming dalawa ni Carlo na paano kung hindi naman sila masamang tao. Na tamang hinala lang pala kami. Na baka sadyang tinutulungan lang nila kami papadudot. Hindi nga po nagtagal ay naramdaman kong kailangan kong umihi papadudot. Medyo papaliwanag na rin kaya nagpaalam ako kay Carlo na maghahanap ako ng mapopwestuhan sa labas. Tumango lamang siya at sinabi niyang siya na raw muna ang bahala sa kapatid ko at mag-ingat lamang ako. Binitbit ko noon ang mahinang flashlight para ipangilaw sa mga dinadaanan kong madadamo. Habang naglalakad ako sa gilid ng bakuran ay ramdam ko ang lamig ng hangin at lambot ng lupa sa bawat yapa ko dahil sa kakatapos lang na ulan. Nang makakita ko ng medyo masukal na bahagi, doon ako umupo. Pinatay ko pansamantala ang ilaw ng flashlight. Wala akong ibang narinig ng sandaling yon kundi huni ng kuliglig at mahihinang kaluskos ng mga dahon dahil sa bahagyang umiihip na hangin. Habang abala ako sa ginagawa ko ay napansin kong may ilaw mula sa kabilang bahay. Sa tingin ko ay hindi sa isang lampara o gasera yon nagmumula. Parang galing yung liwanag sa malaking siga ng apoy. Doon ko rin natanaw ang isang lalaking pumasok sa loob. May buhat na tila malaking timba, hindi ko tuloy maiwasang magtaka na may mga gising na pala sa kanilang ng mga oras na yon. Sa kuryosidad ay dahan-dahan akong nag-ayos. Hindi ko na binuksan pa yung flashlight at maingat akong lumapit sa bahay. Ayokong lumika ng kahit na anong ingay kaya bawat hakbang ko ay babagal. Halos gumapang na nga ako noon sa damuhan. Nang makalapit ako ay nakita ko ang isang may edad na lalaki at nakatayo sa harapan ng dalawang naglalakihang kawa na nakasalang sa apoy. Kumukulo ang isa base na rin sa usok na nagmumula doon habang abala ito sa isa pang kawa. Bawat halong ginagawa niya ay may kasabay na pagsirit ng mantika. Nakita ko rin ang isa pang lalaki, kung hindi ako nagkakamali ay siya, yung nakasama namin kanina sa bahay na nagbigay ng pagkain. Kasalukuyan pa ding nag-uusap ang mga ito. Sa boses nila, narinig ko ang salitang mga bisita at para bang pinag-uusapan nila kami. Doon ako kinabahan papadudot, may kakaibang tono sa boses ng matanda at parang sabik. Yung bang parang may binabalak na hindi maganda. Maya-maya sabi ng matandang lalaki na kaedad lang ng tatay ko. Pagkatapos mong hugasan yung mga lamang loob, tingnan na muna kung tumalab na sa kanila yung pampatulog. Kailangan na natin silang maitali bago pa sila makatunog. Sa narinig ko papadudot, abot-abot ang kaba na nararamdaman ko ng oras na yon. Nanginginig na umalis ako sa pinagkukublihan ko para makabalik kina Carmen at Carlo. Natatarantang nilapitan ko agad ang kapatid ko para gisingin. Sabi ko sa kanila ay kailangan na naming umalis. Sinabi ko din ng mabilisan sa kanila ang narinig ko. Sobrang takot ay nagkukumahog na kaming umalis sa bahay na yon. Sa dilim ng bakuran ay halos gumapang kami papunta sa makapal na damuhan bago kumaripas ng takbo noong medyo nakalayo na kami sa mga bahay na nandun. Dumaan kami sa mga talahib para magsilbing pangharang nang hindi agad kami makita kung sakaling may nakasunod. Ramdam kong
Dumidikit sa balat ko ang mga tuyong dahon at tinik sa mga nadadaanan namin, pero tiniis ko po yun. Sa hindi kalayuan ay nakita namin ang palayan na nasisinaga ng buwan. Maya-maya ay may narinig kaming parang tunog ng malaking ibon, kaya mas lalo kaming nakaramdam ng takot. Dinig na dinig namin ang malakas na tunog na ginawa ng tiktik kung tawagin. Natatandaan ko pang sabi sa amin ng lola ko noon, kapag malakas daw ang tunog na maririnig mula sa ganong uri ng ibon ay malayo daw ito sa kinakaroonan ng nakakarinig. Kaya hanggat naririnig namin yon ng malakas ay walang pag-aalinlangan na tinunto namin yung pilapil. Sinabihan ko din sila na huwag lilingon, basta magtuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Hindi kami huminto kahit na may pagkakataon na nadudulas na kami. Mas lamang yung nararamdaman naming kabog sa dibdib dahil minsan may mga tunog ng yapak sa likuran namin, kaya lalo kaming bumibilis. Hindi ko alam kung hinahanap na nila kami. Pero isa lang ang nasa isipan ko, kailangan naming makalayo. Kapag nahuli nila kami, alam kong gagawin nila sa amin ang narinig ko. Hindi ko alam kung anong dahilan nila, pero alam kong masasama talaga silang tatlo. Hindi din maalis sa isipan ko na baka isa silang aswang o kasapi ng kulto na nababanggit ng mga matatanda sa baryo namin. Kaya gusto nila kaming bihagin. Patuloy lamang kami sa tahimik na pagtakas hanggang sa naramdaman kong buhangin na ang inaapakan namin. Nasa gilid na pala kami ng ilog. Doon ako nakahinga ng malalim. Napagpasyahan naming languyin ang ilog para makatawid at makarating sa kabilang bahagi noon. Dahil may kalakasan ng agos ay magkakasabay naming ginawa ang pagtawid para walang maianod sa aming tatlo. Medyo papaliwanag na din ng mga sandaling yon nang tuluyang kaming makatawid. Halos sabay-sabay kaming napaupo sa batuhan sa pangpang. Nangangatog kami sa lamig habang tumatagos ang buhangin sa basang damit na suot namin. Ramdam ko ang panginginig ng mga daliri ko at pagtataasan ng mga balahibo ko nang umihip ang hangin. Pero higit doon ay may kaba at pag-aalala pa rin na baka may humahabol pa sa amin. Kaya hindi muna kami dapat magpakakampante. Napansin kong unti-unti nang sumilay ang araw sa silangan, kaya maliwanag na ang paligid kumpara kanina. Nakikita ko na rin ang maliit na bato sa mga paa ko at maging ang mga patak ng tubig sa dahon ng talahib na tumutubo sa batuhan. Sa unang pagkakataon mula pa kagabi, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Salamat Panginoon. Natatandaan ko pang bulong ko sa hangin noon bago ko sila niyayang magpatuloy na ulit sa paghahanap ng daan papauwi. Habang palayo sa ilog ay napansin kong may palayan pala sa hindi kalayuan. Binilisan ko ang paglalakad para makalapit doon. Sa pagkakataong yun ay doon ko na nakita ang mga yapak ng tao sa pilapil. Para mga sariwa pa ang mga yon, kaya agad kong sinundan. Sa bawat yapak namin ay naririnig ko ang tilamsika ng putik at kaluskos na mga damo na nadadaanan at natatapakan namin. Sa malayo ay unti-unti kong nakilala ang anyo ng mga punong nyog. Parang nadaanan na talaga namin yon. Hanggang sa makalampas kami sa malawak na palayang yon. Pinasok ko ang isang makipot na daan sa dulo noon. Nang makita ko ang ibang puno sa paligid ay hindi ko alam, pero parang papunta kami sa direksyong pamilyar talaga sa akin. Malakas ang kutob ko na tama ang dinadaanan namin ng sandaling yon, Papa Dudut. Kaya nasabi ko sa kanila na doon yata kami dumaan papunta sa Baylihan kagabi. Mabilis ang naging kilos namin habang tahimik na binabaybay ang makipot na daanan. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Carmen habang naglalakad na ulit kami sa patag at madamong daan matapos kumapit sa baging, pababa sa maputik na daanan na huli naming binabaan. Alam kong malapit na kami at hindi nga ako nagkamali patungkol doon. Dahil paglingon ko, nakita ko ang bubong ng bahay ng tiyuhin namin na bahagyang natabingan ng mga sagingan.
Halos mapaiyak ako sa ginhawang naramdaman ko. Pare-pareho kaming napatakbo ng walang pakialam sa putik at sa tinik na tumatama sa mga paa namin. Nagkanya-kanya kaming padaus-os na bumabana sa magkaibang direksyon. Humiwalay agad sa amin si Carlo para umuwi na rin sa kanila. Kami naman ni Carmen pagdating sa harapan ng bahay ay sanalubong agad kami ng bunso naming kapatid. Nag-aalalang pinakatitigan pa kami bago tinanong kung bakit ganon ang itsura namin. Saan daw kami nanggaling? Eksaktong palabas noon si tatay ng bahay na mukhang hindi na maipinta ang kanyang mukha. Katunayan ng araw na yon, Papa Dudut, ay hindi lang sermon ang inabot namin ng kapatid ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasaktan kami ni tatay. Halos matanggal ang ngipin ko nang sampalin niya ako. Tanging nagawa ko na lang noon ay napahawak sa pisngi at umiyak. Habang nasa tabi ko naman si Carmen na humahagulhol matapos ding sampalin. Nakayuko lang kaming dalawa habang patuloy kaming pinagagalitan ni tatay at nanay. Naunawaan naman namin kung bakit nagawa yon sa amin ni tatay. Alam naming dala lamang yon ang pag-aalala ng isang magulang. Alam din namin na malaki talaga ang kasalanang nagawa naming dalawa kaya namin nasapit yon. Bago kami paalisin sa harapan ay nakita namin kung paano namin siya pinag-alala ng husto. Maging si nanay at mga kapatid namin. Agad kaming naligo sa banyo para alisin ang mga putik sa katawan at pagkatapos ay nilinisan din ang ilang mga galos sa balat namin at sugat sa mga paa. Nang hapon ng araw ding yon ay nabalitaan ni tatay ang tungkol kay Carlo. Na tulad namin inanggaling din pala sa bailehan ng walang paalam. Hindi ko na alam pa kung paano nangyari na nalaman nilang magkakasama kaming tatlo. Basta ang nangyari, maging ang relasyon nilang dalawa ni Carmen ay nabuko ni tatay ng araw na yon. Higit isang buwan din na naggalit si tatay kay Carmen sa ginawa niyang paglilihim. Hindi niya ito kinausap matapos sabihing wag na wag itong lalabas sa bahay at makipagkita kay Carlo hanggat walang pahintulot niya. Nagpaliwanag naman si Carmen ng maayos pero wala yung naging silbi sa galit ni tatay. Ang tanging nagawa na lang ni Carmen noon ay ang sumunod sa kagustuhan ni tatay. Habang ako ay naging palihim na tagahatid ng liham nilang dalawa ni Carlo. Nagtiis silang hindi nagkita noon habang pinapahupa ang galit ng tatay. At pagkalipas nga ng 2 buwan ay nagpakalalaki itong si Carlo. Kinausap niya si tatay sa bahay ng masinsinan. Ewan ko kung ano mga sinabi nito noon pero naging maayos naman kalauna na mga ito. Naging open na rin ang relasyon ng dalawa sa bahay at sa buong baryo namin. 6 na buwan bago tuluyang namanhikan sa bahay si Carlo. Kasama ang pamilya niya dahil nasa tamang edad naman sila ng kapatid ko at may trabaho na ring maayos si Carlo ng panahon na yon. Ibinigay na ng mga magulang namin ang basbas sa kanila. Ikinasal sila noon makalipas ang 3 buwan at 5 taon din simula noon ay nagkasakit ang tatay namin. Wala pang 1 buwan si tatay sa ospital noong bawian siya ng buhay. Simula noon ay napilitan na kaming magtrabaho sa syudad na magkakapatid para kahit papaano ay mabigyan namin si nanay ng maayos na buhay. Sina Carmen at Carlo ang natirang kasama ni nanay sa bahay simula nang may mga trabaho na din ang 2 nakababata naming kapatid. Ipinaayos namin yung bahay para kahit papaano may tahanan kaming matutuluyan kapag gusto naming mabisita si nanay kasama ang kanya-kanya naming mga anak. Yun lamang po ang maibabahagi kong kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat and more power sa programa ninyo. Lubos na gumagalang, Rosalinda. Maraming salamat, Rosalinda, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Kung saan ay maraming kapupulutang aral ang lahat ng nakikinig ngayon sa inyong kwento na sa kabila ng mga pagkakamali, kahanga-hanga pa rin ang inyong ipinakikitang tapang.
Sa oras ng panganib ay pinairal ninyo ang lakas ng loob, diskarte at pananampalataya para makaligtas. Sa karanasang iyon ay nakita namin kung paano nag-ugat sa simpleng pagsisinungaling at paglilihim ang halos ikapahamak nyo noon. Madalas ay iniisip nating maliit lang ang mga bagay na tinatago natin sa ating mga magulang, pero minsan doon po nagsisimula ang mga panganib na hindi natin inaasahan. Minsan sa kagustuhan po nating maranasan ang kalayaan ay nakakalimutan na natin na ang payo at ginagawa ng mga magulang ay proteksyon at hindi isang hadlang. Pakatandaan na ang mga magulang, kahit gaano tayong mga anak katigas minsan, sila pa rin ang una't huling handang magpatawad at umunawa sa atin. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa mga kabataan na hindi basta-bastang ibinibigay ang tiwala. Mahalaga pa ring maging mapanuri muna, dahil hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay karapat-dapat na pagkatiwalaan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na amin pong ina-upload. Hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel for more videos na amin pong ginawa para sa inyo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.